Pinili ni Nati na wag na lang patulan ang mga sinabi ni Krisa kahit na hindi siya nakailag at nasapul nitong lahat. Hindi yun ang tamang oras para makipagbangayan siya sa hipag at ipaitindi dito ang emosyong nararamdaman niya. Bilang ina, kailangan nila mabigyan ng solusyon ng gagawin ng kapatid niyang tsak na malaking gulo. Hindi pwedeng gumawa ito ng iskandalong ikakapahamak nilang lahat. Kung hindi nila mapipigilan ang marahas na galaw ng kapatid, at least bigyan nila ng warning ang governor nang sa ganun na ito ng kusang mag-adjust. Napakamot na si Nati sa kanyang ulo. Kung makaasta talagang kapatid niya, akalang may sundalo na palaging pasugod sa gyera. Hindi siya nito man lang kinausap kung ano bang magiging desisyon niya. Bigla na lang itong nanugod sa Baguio. Hiniram na lang niya ang cellphone ng hipag na noong unay ayaw pang ibigay sa kanya. Basang-basa niya sa mga mata nitong ayaw sa kanyang ipahiram at naintindihan naman niya yon. May cellphone naman siya pero ayaw niya yung gamitin sa governor. Isa pa, lalaman pa ng ilang minuto kung aakyatin niya ng kwarto kung saan niya yung naiwan. Punong-puno ng pagdududang mga mata ni Kriza. Kaya naman sa bandang huli para makahiram dito ay napilitan si Nati na sabihin ang kanyang intensyon dahil nakikita niyang hindi siya papahiramin kung wala naman siyang matinong explanation kahit napilitin niya. Hinigpitan na rin siya nito dahil iniisip siguro na may iba siyang hindi matinong gagawin sa ngayon. Tatawagan kong tito mo para bigyan siya ng warning. 100% kung susugurin siya ng asawa mo sa Baguio. Kailangan nating kumilos. Gusto mo bang magkasakitan ng dalawang yon? Hindi na mapigilan ni Nati ang bulyawan ng hipag na alam niyang sa paningin ay santo ang kanyang Kuya Nick. Hindi mapisikal si Kuya Nick dahil abogado siya, pero hindi ko alam kung ano pumasok sa kokote niyang biglang sumugod ng Baguio. Alam mo rin ang pwedeng mangyari kaya bibigyan natin ng warning ang tito mo. Para naman hindi siya magulat na bigla nandoon ang asawa mo. Okay? Wala akong ibang tatawagan, for Pete's sake. Nagkakagulo na nga, dadagdagan ko pa ng panibagong problema yon. Ha? Pagkatapos niyang sabihin yun, inatataranta ng ibinigay ni Krisa sa kanya ang cellphone. Nauna na ang mga nais niyang sabihin. Pahablot ni Nati yung tinanggap, sabay ikot ng kanyang mga mata sa ere. Doon na lang niya ibinaling ang atensyon para malaman ng hipag na naiinis siya sa mga pagdududa nito. May pagmamadali ang mga daliri ni Nati na iniscroll ang screen at hinanap ang number ni Gaston sa mga contacts. Hindi niya inalis ang tingin sa hipag habang inilalagay niya iyon sa kabila ng kanyang tenga upang tawagan ng governor. Hindi niya lubos maisip na abot siya sa puntong iyon na siya mismong kukontak dito. Ipinangako niya sa kanyang sarili na kahit kailan hindi siya muling makikipag-usap. Hindi makapasok ang kanyang tawag. Mag-ring yun ng ilang saglit tapos magiging busy tone na kaagad. Shit ka, Gaston. Sino bang kausap mo sa mga sandaling to? Bulalas na ni Nati na hindi pinansin ang pagkagulantang ni Krisa sa ginawa niyang pagsigaw na nakatayo pa rin sa kanyang harapan. Kung kailan naman kailangan kang makausap, isa ka pa hindi makontak. Nakakabwisit ka talaga. Lingid sa kanyang kaalaman na dahil sa mga sandaling yon, ay kausap ng governor ang private investigator na nakuha ng sekretary niya upang ibalitang tungkol sa pinapahanap nitong detalye na tungkol kay Nati. Nakahanda nang sabihin sana ng private investigator yon nang mapansin ni Gaston ang sunod-sunod na tawag ng pamangkin na pagtingin ng screen. Natigilan siya sa akmang paghakbang palabas ng pintuan ng kanilang mansyon. Biglang naintriga na doon, wala ito pang anumang message kundi tawag lang. Sandali lang, pwede bang mag-usap na lang tayo mamaya? Tumatawag ang pamangkin ko. I think this is more urgent. Wika ng governor na makitang nakarehistrong pangalan ni Krisa na nakakailang missed calls na sa kanya. Hindi ito basta tatawag sa kanya kung wala lang naman yon. Babalikan kita. Sige po, Governor Barcelo. Take your time. Makakapaghintay naman po ito. Sa gilid ni Gaston ay mabagal at alalay na nakatayo ang sekretary niya at ilan niyang mga bodyguard. May maagang meeting na kailangan siyang puntahan sa araw na iyon kung kaya maaga siyang nagising. Hello, Kriza. Nanigas si Nati sa kanyang kinatatayuan nang marinig niya ang boses ng governor na alam niyang miss na niya. Parang biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Sa loob ng 2 taon sa unang pagkakataon ay muli niyang narinig ang boses nitong mahinahon. Magiging ipokrita siya kung sasabihin niyang hindi niya siya na-miss. Miss na miss niya ang governor. Hindi lang ng isip niya kundi ng puso't ng maging ng katawan niya. Nanatiling nakaburong mga mata ni Nati sa hipag na kinukumbinsi siyang lakasan ng volume nang marinig niya na rin ang magiging takbo ng kanilang usapan.
Bagay na hindi sinunod ni Nati. Wala siyang planong lakasan ng volume na gusto ng hipag. Gusto niyang masolong boses nito. Kriza, hello. Bakit ka ba napatawag ng ganito kaaga? Pinapag-alala mo ang tito. Ulit ni Gaston sa tanong na nagtataka na kung bakit tahimik pa rin ito sa kabilang linya. Usually madaldal na dapat ito o kung ang apo niya yun kanina pa rin to nagdaldal. Iba ang kutob niya, yung pakiramdam na parang hindi ang pamangkin ang kausap niya dahil sa pananahimik nito. Iha, ano, bakit ayaw mo magsalita ha? Malakas na tumikim si Nati na bahagyang inilayo ang cellphone sa kanyang tenga. Ngunit pagbalik nito doon upang kausapin na sanang governor ay biglang nakat na ang tawag nito. Nataranta na siya, naisip na marahil ay natatandaan pa nitong boses niya. Kaya biglang pinutol. Ayaw siyang kausapin ni Gaston. Ano nangyari? Naputol ang line. Ang tagal mo kasi magsalita, Nati. Alam mo namang precious ang oras ni Tito dahil sa trabaho niya. Tinagalan mo pa. Sana pagkasagot sinabi mo na kaagad ang kailangan sabihin mo. Problemadong saad ni Krisa na kinuha ng phone mula sa kamay ni Nati ng ilang segundong naumid naman ng dila. Ako na lang ang kakausap. Ako na magsasabi. Lingid sa kanilang kaalamang dalawa nang pagputol ng linya ay ang pagparada ng isang taxi sa harap ng mansyon kung saan ay niluwa noon si Nick. Litong-lito na si Gaston kung anong nangyayari. Nick, tanong ni Gaston nang maging malinaw sa kanya kung sinong kanilang panauhin. Anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Ang aga pa, hindi ka naman nagpasabi na bibisita ka pala. Hindi ka nag-drive? Kasama mo ba sina Chris at Nixa? Maligaya pang tinding nitong tanong, lingid sa kaalaman na gusto na siya nito kaagad na suntukin. I am here to see you, Governor Barcelo Asaman. Kailangan nating mag-usap ng tayong dalawa lang. Naguluhan pa si Gaston dahil maging ang tono ng boses nito ay kakaiba. Yung tipong parang napingipikon siya sa hindi niya malamang dahilan kung bakit. Ginagawa ng asawa ng pamangkin niya yun sa kanya. Talaga, ako ang sadya mo? Turo pa ni Gaston sa sarili. Lalo pa siyang nagulumihanan sa sinasabi nito. Naku iho, may meeting pa naman akong pupuntahan ngayon. Naghihintay na rin ang driver ko. Pwede bang hintayin mo na lang ako dito? Babalik ako kaagad. Mga ilang oras lang. Pagkatapos ng meeting, pag-usapan natin yung bagay na sadya mo kung bakit ka napasugod bigla dito. Umigting na ang pangang hinarangan si Gaston ng katawan ni Nicolo. Nantangkain niyang lagpasan siya ng asawa ng pamangkin. May hint ng governor kung bakit ganun ang inasta ng lalaki, subalit hindi niya ipinahalata na threaten siya. Nanatili siyang kalmado kahit na bigla na namang gumulo ang kanyang isipan. Tinignan pa nito ng diretsong mga mata ni Nick upang kumonekta sa kanya. Hindi siya nito pwedeng takasan. Kaunting oras lang ang maubos mo sa akin, Tito. Kung kaya naman pagbigyan mo na ako. Ngumisi pa ito sa medyo sarkastiko ang tunog ng salitang Tito na sinabi nito. Governor Barcelong tawag dito sa kanya. Mula noon at ngayon lang ito tumawag ng Tito na tunog sarkastiko kaya alam ng governor na may ibang kahulugan iyon. Sisiguraduhin kung hindi ka malilate sa trabaho. Tatapusin ko rin kaagad ang pag-uusapan natin. Saglit na saglit lang. Dugtong pa doon ni Nicolo. Nang hindi kumukurap ang namumula ng mga mata. Napakurap-kurap naman si Gaston. Pinigilan niyang umawang kanyang labi. Kung ganitong ugaling ipinapakita nito, sigurado siyang may nalalaman na ito sa relasyon nila ng kapatintong bunso. Hindi to aastang ganito kung ang problema ay tungkol lang naman sa pamangkin niyang si Kriza. Alright, sige. Tinignan ni Gaston ng ilang mga bodyguard niya at secretary na saninyasang bahagyang lumayo sa kanila upang magkaroon sila ng privacy ng dating abogado. Gusto kong mag-usap tayong dalawa tungkol sa kapatid kong si Nati. Walang patumpik-tumpik na turan agad ni Nick nang makalayo na sa kanilang bandang mga tauhan at sekretary. Hindi mo malang ba ako tatanungin kung kamusta na siya? Hindi ba umabot sa kaalaman mong 2 taon siyang nagre-rebelde at naglaya sa amin? Napaiwas na ng tingin si Gaston. Sa loob niya umabot na nga talaga sa kaalaman ni Nick ang relasyon na meron sila ng kapatid nito. Huli na kung itatanggi pa niya yon, wala na rin tong silbi. Tutal, tapos na rin naman ang relasyon nila at nabubuksan na lang yon. Maano bang sabihin na lang niyang makakapagpagaan sa lalaki? Umuwi na ba siya? Kamusta siya? Wala akong alam. Nabanggit na sa akin ni Krisa nung dinner banquet sa mansyon niyo. Ang huling pagkakaalam ko nga sa kanya ay aalis siya ng bansa. Yun ang sinabi niya sa akin noon. Humigpit pang kuyom ni Nick sa kanyang mga kamao, nakikita niya hindi talaga nito mahal ang kapatid. Dahil kung siya nga na hindi mapakali na hindi alam noon kung nasaan si Krisa. Maaring mahal nito ang kapatid niya, ngunit ni ganong kalalim. Napakababaw ng sukatan ng pagmamahala na sinasabi ng kanyang kapatid sa kanya.
Aalis ng bansa. Hindi siya umalis ng bansa. Nanatili lang siya dito sa bansa. Pagkatapos noon, hindi mo malang siya hinanap. Hindi ka malang ba nag-effort na i-check siya? Ganun na lang, Governor Barcelo. Ganun na lang yun. Napakuyom na rin ang kamao ng gobernador. Umiinit ng bunbunan niya sa pagtataas ng tono ng asawa ng pamangkin niya. Hinahayaan niya lang dahil iniisip niya na baka galit lang ito. Ang hindi nito alam ay napipiko na rin si Gaston sa pagsigaw na ginagawa ng asawa ng pamangkin niya. Oo, mali siya't aminado siyang pagkakamali niya ngayon. Pero hindi naman sapat na dahilan ito upang sigaw-sigawan na lang siya. Matanda pa rin siya sa kanya, sa edad at maging sa kalagayan ng kanilang bloodline. Ano pa man ang sasabihin nito, pamangkin pa rin niyang asawa nito at marapat nang siyang irespeto. Hindi porket nagkaroon siya ng relasyon sa kapatid nito ay ganito na. Attorney Bentacourt, 2 taong hindi umuwi sa amin si Nati nang dahil sa lintik na pagmamahal niyang sinasabi sa'yo. Alam mo ba yon? Ikaw ang dahilan kung bakit pinili niyang huwag umuwi sa mansyon. Iniingatan niyang pangalan mo. Ang reputasyon mo, inako niya ang lahat. Inangkin niyang responsibilidad na kayong dalawa dapat ang gagawa. Hindi na Nick napigilan ang kanyang emosyong ipinakita nang dahil sa kawalan ng pakialam ng governor. Alam mo ba kung anong pamumuhay na meron siya sa loob ng 2 taong yon? Nagbago siya. Pinili niyang yakapin ang buhay na yun dahil wala siyang choice. Habang ikaw gabi-gabing masarap ang tulog, masarap ang kinakain, komportable sa lahat ng bagay. Samantalang yung kapatid ko, nagtitiis siyang mabuhay araw-araw sa environment na hindi niya kinagisnan. At kasalanan mong lahat ng iyon dahil hindi mo siya chinek. Ano, tinikman mo lang siya? Tinikman kung masarap ba? Anong tingin mo sa kapatid ko? Leftover ng iba? Hindi pang material wife? What the heck did you start a relationship with her kung hindi ka seryoso sa kanya at wala kang planong mag-asawa? Gumalaw ang Adam's apple ni Gaston na napahawak na sa kanyang bewang. Sinulipan niya mga bodyguard na parang mata ng lawi ng titig sa kanilang banda. Batit niyang naririnig nilang pagsigaw ni Nick doon. Narinig mo, hindi mo siya chinek, Governor Barcelo. Imagine mo kung gaano kalitang 40 square meter na apartment upang maging tirahan niya sa loob ng 2 taon. Yung mga gamit doon, noon lang din niya nalaman. Ni hindi siya marunong magluto. Imagine mo na lang kung paano ang naging buhay niya sa loob ng 2 taong yun. Nanigas na sa kanyang kinatatayuan si Gaston. Dumaan sa kanyang isipan ang mukha ng dating naging kasintahan na lahat ng bagay ay nakukuha gamit lang ang pera. Tama nga naman si Nick, pero ang malaking pala sa isipan sa governor ay kung bakit kailangan naman ni natin na magtiis doon. Ano ang dahilan niya? Natatanda niya talagang nagsabi itong aalis ng bansa na inaasahan niyang mangyayari, kaya naging panatag ang loob niya. Kung ayaw nitong umuwi pala sa kanila, sana nanatili na lang ito sa kanilang apartment na kinuha niya. Mas safe, mas malaki at comfortable pa yun sa kanya. Bukas naman ang apartment na binili niya, hindi niya kinuhang duplicate nitong susing nasa kay Nati. Dahil iniisip niya na paminsan-minsan ay bibisita rin ito sa apartment kung sakali lang. Oo, 2 taon nang lumipas pero hindi pa rin niya magawang kumalma noong malaman niya na hindi nga ito umuwi sa kanila. Kinailangan pa na magsabi sa kanya ay ang pamangkin niya ng detalyeng yun. Bakit ayaw niya umuwi sa inyo? Naging maayos naman noon ang naging hiwalayan namin. Naging maayos? Kung naging maayos yun, wala sanang ganitong problema. Hindi mo minahal ang kapatid ko. Wala kang isang salita. Manloloko ka. Tahasang ginamit mo lang ang katawan niya. Sa edad mong yan, inuto mo. Nanlilisik at halos mandilim ng paningininik habang tinitingnan niyang baliwalang reaksyon ng governor sa kanyang mga sinabi. Anumang oras ay gusto na niyang undayan to ng suntok. Ilang beses niyang tinangkang sabihin ng tungkol sa anak nila, pero ayaw naman niya nagamitin ang bata dahil paniguradong aalma doon ang kapatid niya. Isa pa gusto niya mag-suffer ng sobrang governor na kanyang kaharap oras na malaman nitong nagbunga ang pang-uuto nitong ginawa sa kapatid niya. Ama siya at alam niyang masasaktan ito na sa palagay ni Nicolo ay deserve ni Gaston sa pagiging gago nito. Wala itong kamalay-malay na may supling na pala sila na kamukhang kamukha niya pa talaga. Ilang beses mo siyang tinabihan. Ilang beses mong ginamit ang katawan niya. Sagutin mong tanong ko, napakahirap ba sa'yo yon? Maraming beses? Ilang buwan? Kalahating taon? Ilang beses, tito? Magkahalong hiya at galit ang nararamdaman na payuko na si Gaston. Upang kalamayan ang kanyang sarili, kitang-kita niyang pamamaga ng ugat ni Nick sa kanyang leg na para bang may nagawa siyang malaking kasalanan sa kapatid nito na wala naman siyang matandaan.
Maayos ang usapan nila ng paghihiwalay, kung kaya hindi niya kailangang makaramdam ng guilt. Pakiramdam niya ay sobrang nag-humiliate na siya ng asawa ng pamangkin niya. Ngayon at hindi niya yun hahayaan. Governor siya, iginagalang. Kung may pagkakamali man siya sa kanilang pamilya, yun ay ang minahal niya at nakipagrelasyon siya sa bunso nitong kapatid. Yun lang naman, kung sa ibang araw nga yun. Sa normal na tao ay pinagkakaladkad na niya na ito sa kanyang mga tauhan. Ngunit ayaw naman niyang gawin yun. Tsak ng pamangkin niyang makakalaban niya kaya kailangan niyang kumalma. Aminado naman siya na nagkamali siya, pero hindi nito kailangang sumigaw na para bang ang baba ng pagkatao niya. Sobrang unprofessional ang dating ng magaling na abogado. Ang layo sa katauhan nito, ang layo sa karakter na kanyang nakilala. Sinipat niyang relo sa bisig na lalo pang nagpainit ng ulo ni Nick nang makita yon. Tutal alam na rin naman ng lahat na dating abogadong kaharap ang nangyari. Hindi niya na kailangan pang itago yun sa kanya at magpanggap na wala siyang alam sa mga pinagsasabi nito sa kanya. Oo, matanda na siya, pero sa pagkakataong ito hindi niya mapipigilang makaramdam ng panliliit. Asawa ito ng pamangkin niya at kapatid ng babaeng minahal niya. Siguradong iniisip na nito ang kahihiyan na mangyayari sa pamilya nila oras na kumalat ang balitang yon. Kaya rin niya namang itinigil ay dahil napagtantungan niya na mali ang kanilang relasyon. Maling-mali, at ang hindi niya maintindihan ay kung bakit kailangan pa nitong sugurin siya, kung pwede namang sa tawag lang. Ayaw mong sabihin sa akin, wala kang plano? Lalaki ka ba talaga, Tito? Magpakalalaki ka naman, magsalita ka. Pilit ni Gaston na kinalamay ang kanyang sarili na hindi patulan ng dating abogadong kaharap na para sa kanya'y napakababaw ng dahilan. Talagang sinugot siya rito para lang sabihin ng walang kwentang bagay na ito. How pathetic. Hindi siya papayag na basta nalang ipahiya nito at sigaw-sigawan doon na para bang wala siyang bilang sa lipunan. The heck? Siya? Si Governor Gaston Barcelo? Sisigawan lang ng asawa ng kanyang pamangking abogado? Iho, hindi mo kailangang sumigaw. Nakakalimutan mo yata kung sino ako at kung nasaan ka. Talagang makakalimutan ko kung sino ka dahil kinanti mo kapatid ko. Minahal ka niya. Sobrang pinahalagahan ka niya tapos ito lang igaganti mo sa kanya? Hindi mo siya kayang panindigan. Bakit mo pa sinimulang makipagrelasyon sa kanya kung hindi mo naman siya kayang ipaglaban hanggang dulo? Anong agenda mo at pinatulan mo siya? Bata pa siya sa'yo, 10 taon ang tanda mo sa kanya. Alam ko ng dahilan. Hilaw nang umisi si Nick na umaahon ng galit sa loob ng kanyang dibdib. Gusto na niyang manakit. Sa pinapakita mong ugaling ganito, magtataka pa ba ako? Pinapatunayan mo lang na dapat kong paniwalaan na ginamit mo lang ang katawan niya. Bakit? Dahil ba hindi ikaw ang nauna sa kanya? Bakit? Dahil ba liberated siya na makuha mo? Kung wala ka palang plano, sana hindi mo siya pinatulan. Sana hindi mo siya ginalaw. Nagmatigas ka. Hindi mo pinakialaman ang katawan niya. Matanda ka na. Mas matured ka. Dapat nga hindi na nga siya nagkaroon ng problema sa mga gaya mong matured na eh. Kung alam ko lang na ganitong mangyayari, hinayaan ko na lang sana siya na mabaliw at pinilit doon sa dati niyang fiancé. Na kahit gago yun ay tsak na hindi mo kagaya. Dumiin ang pagkakalapat ng panga ni Gaston. Nang marinig ang statement na yun ni Nick, para bang may nasaling ito sa kanyang damdamin. He knows he is better than that asshole. At ang tahasang ikumpara siya dito ng lalaking kaharap, talaga namang pinapainit na nito ang kanyang ulo at pinipigtas ng kanyang pasensya. Pilit itong pinapalabas ang kanyang ugali na ayaw niyang ipakita sa lalaki lalo't nag-aalala pa siya kay Natalia. O ano, itatanggi mo na mas magaling ka sa kanya? Oo nga pala, mas magaling ka nga naman sa kanya. Magaling manloko at magpaasa na mas bata sa'yo. Hindi na ako magtataka kung bakit sa ganitong edad wala ka pa ring pamilya. Hindi ka marunong magmahal. Marunong ka lang sa kama. Doon ka lang magaling kaya mo nakuha ang kapatid ko. Patuloy na panghahamak ni Nick kay Gaston na halatang hindi na rin natutuwa sa hilat siya ng mukha. Simpleng tanong ko lang kung kailan nagsimulang relasyon niyo. Hindi mo ko magawang sagutin. Hindi mo magawang bigyan ng linaw. Masyado na bang mapuro lang yung memorya? Sabagay matanda ka na nga pala, Governor Barcelo. Pasensya na ha. Nakalimutan ko na tiyuhin ka nga pala ng asawa ko. Matanda ng 10 taon. Nagiinit na ang kamaong nais na sana siyang biguasan ni Gaston. Mabuti na lang at muli niya pang napigilan ang kanyang sarili. Uunawain niya ito. Galit lang ito. Kagaya niya noon nang malaman niyang may asawang pamangkin niya.
Pilit niya pa rin itong uunawain kahit na nahihirapan siyang isipin kung bakit galit na galit ito. Hindi niya naman ipinahamak si Nati. Ito ang kusang nagtago't lumaya sa kanila. Hindi siyang nagtulak sa babae na gawin ang bagay na yun. Kung kaya naman hindi niya kailangang mag-guilty, hindi siya dapat magpalamon doon. Para matapos na ang walang kwentang usapan nila, minabuti na lang niya nasagutin ang katanungan nito kanina. Noong kasal niyo ni Krisa, doon nagsimulang lahat. Halos bulong lang yun pero namilog ang mga mata ni Nick dahil malinaw niyang narinig ang lahat ng ito. Mapusok ang kapatid mo at mas mapusok ako dahil lalaki ako. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Oo na, sige na. Magaling kumuha ng atensyon ng kapatid mo pero bakit ako lang? Bakit ako lang ang pinagsasalitaan mo ng mga ganito? Bakit hindi mo siya sinama dito ngayon para mas malinaw? Hindi ni Gaston sinabi ng kapatid nitong unang nag-move, kaya ayaw niya mapasama rin si Nati. Handa siyang akuin ang lahat. Sasaluhin niyang lahat ng mali kaya sana tumigil na ito pagkatapos noon. Siya ang lalaki at matanda, dapat siyang may kontrol sa kanila. Tama ito. 10 taon ang tanda niya pero pinatulan niya ito. Malamang yun ang kinakagalit nito bukod pa sa relasyon nilang dalawa ni Krisa na asawa nito. Walang maapuhap si Gaston na iba pang dahilan dito kung kaya pinanindigan niya na yon lang ang maalalang dahilan. Mula noon magka-chat na kami. Sinubukan ko namang pigilan ang sarili ko. Ilang beses ako nagkontrol pero nabigo ako tuwing makikita kong kapatid mo. Nagawa ko naman yung iwasan. Dinededma ko siya palagi. Ang mga chat niya, calls, lahat. Hanggang sa nangyari na ang aksidente kay Krisa at sa iyo. Bumaba ako ng Baguio, pumunta ako ng Maynila at muli kami nakita. And you know what happened next? Dahil pinagdaanan mo rin na natiling tahimik si Nicolo, pinapakinggan pa ito. Unti-unting lumuwag ang pagkakakuyom ng kanyang kamao habang titig na titig sa mukha ni Governor na animoy binabalikan nito sa kanyang isipan ng mga panahong yun. Hindi ko na muling naiwasan, muli kami napalapit. Para siyang may magnet sa katawan at ako ang bakal. Anito pang hirap na ang boses habang namumula na rin ang kanyang mga mata.